Ngayon po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Pinagdiriwang din po natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang ikawalong araw ng Oktaba, ito ay pinagdiriwang natin bilang linggo ng banal na awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ihingi muna natin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Tunay na nagahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay maggalak, ating ipagdiwang. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. Puting po'y purihin, pag-ibig niyan walang mali. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalahan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, minaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak.
Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng dugo ng kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay
at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa lahat ng mga nakikipagkaisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page. Sa mga naririto po sa ating simbahang pamparokya, sa mga deboto ng Divine Mercy, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Happy Easter po. Happy Easter. Dagdagan pa natin, Happy Feast Day sa Divine Mercy. Linggo ng banal na awa. Awa, tuwa, at gawa. Sa linggong ito, sama-sama nating pinagninilayan ang itinulot ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. At ito ay ang maranasan ng sangkatauhan, ang banal na awa at habag ng Diyos. Malaon na nating pinagninilayan kung paano ang sanhi ng lahat ay ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. John 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't minarapat niyang isugo ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang manalig sa kanya ay magkaroon ng buhay o hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang pagtatamasa ng buhay na walang hanggan ay ipinahahayag sa atin sa pag-ibig at habag ng Diyos o ang kanyang banal na awa. Mga kapatid, napakaganda pong mulit-muli tayo ay tumingin sa larawan na ipinahayag sa atin sa pamamagitan ni Saint Faustina Kowalska. Makikita ninyo sa larawan ang Panginoong Hesus na pumasok sa isang pintuan at doon nakaturo sa kanyang puso. Mula dito, tumaloy ang liwanag na pula at puti. Simbolo ng liwanag na nagmula sa kanyang dugo at sa tubig na dumaloy mula sa kanyang katawan. Tulad ng ipinapahayag sa debosyon sa mahal o kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Ngunit napakagandang tingnan po yung partikular na pagpapakita ni Jesus ng kanyang mga sugat. Dito po, 2 beses sa Ebanghelyo na ipinahayag ng Panginoon mismo, no? Na sa pamamagitan ng kanyang sugat, tayo ay hinihilom. In His wounds, we have been healed. Pinagagaling tayo ng Diyos.
Kaya't pagpasok pa lamang niya sa pintuan, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sumainyo ang kapayapaan. At ipinakita niya ang kanyang mga kamay na may butas ng mga pako at ang kanyang tagiliran na inulos ng sipa. Ganon din naman ang sinabi niya kay Tomas. Tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit mo dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Ang larawang ito nang nagpapakita ng sugatang katawan ng Panginoon, ngunit pinaghilom ng Diyos ang siyang larawan ng banal na awa. Sapagkat sa mga pagkakataon na tayo ay nakakakita ng sugat ng ating Panginoong Hesus, mulit-muling ipinapaalala sa atin ng ating kahinaan, ang ating mga kamalian, ang ating mga kasalanan, ang siyang naging dahilan kung bakit siya nasugatan, kung bakit siya namatay. Pero mga kapatid, si Kristong nagtagumpay ang nagpapakita nito ngayon sa atin. You have been healed, for I have been healed by God. Hinihilom ka sapagkat ako'y hinilom ng Ama. Dito natin mararanasan na maramdaman ang tunay na awa at habag ng Diyos. Pero hindi natatapos sa pagpapahayag ng awa. Matapos na makita at mapagtanto na ang sugatang katawan ni Jesus ang siyang nagpapahayag ng awa, dapat ito'y magdulot ng tuwa. Ang sabi po sa atin ng Ebanghelyo, pagkasabi ni Jesus ng sumainyong kapayapaan, pinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Anong reaksyon ng mga naroon? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Labis na pag-uumapaw ng galak ang siyang dapat na maging unang tugon sa banal na awa ng Diyos. Galak na siyang pagpapahayag ng pusong nagpapasalamat. Salamat sa kaligtasang pinagtagumpayan mo para sa aming lahat. Kaya't ang tuwang ito ay nag-uumapaw sa mga alagad sapagkat naisakatuparan na ng Panginoon ang kanyang pangako. Isinakatuparan din ng Diyos ang mga pangako noong paman sa lumang tipan. Kaya't punong-puno ng galak, tuwang-tuwa ang mga alagad. Last Sunday, noong po tayo ay nagmisa sa umaga sa misa ng pagsasalubong ng Panginoon, isa lang ang naging point of reflection ko po. At ang sabi ko, let us always remember that we are all Easter people. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos ng linggo ng pagkabuhay. Bakit? Sapagkat ito'y dapat na nagdudulot ng saya lagi. Kung tayo po ay naka-attend na ng mga charismatic group o nung iba't ibang mga Catholic renewal experience, ano yung lagi nating naririnig na kanta? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi ang buhay ng Kristiyano ay malungkot tunay.
kawawa naman, di ba? Hindi. Hindi tayo naiwan sa Biyernes Santo at mahal na araw, ang sabi ko. We are all Easter people and we should proclaim this resurrection of Christ with joy in our hearts. Kaya't kung kayo ay tatanungin, bakit kailangang ipagdiwang sapagkat dakila at kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos, nararapat lang pasalamatan. Joy. Tuwa. Pero hindi natatapos sa tuwa lang. Dahil papasok ang ikatlo na siyang hamon sa lahat ng natutuwa dahil sa awa. At ito ay ang gawa. Malinaw na ipinakita sa atin ng unang komunidad ng mga apostol, ng mga alagad, at ng mga unang Kristiyano sa unang pagbasa ang kanilang naging pamumuhay. Ang sabi ng unang pagbasa, nagkakaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. All because of their love and faith to God. Nagbubunsod ang tunay na pagdiriwang sa paggawa ng kabutihan. Kaya nga, matapos na mapagtanto ang lahat, laging may challenge. What then shall you do? Ano yung gagawin mo? Hindi pwedeng mananatili lamang tayo sa pagninilay ng dakilang awa. Hindi lamang mananatili tayo sa pagsasaya dahil sa dakilang awa. Kung hindi tayo ay dapat gumagawa. Realizing that you have been loved by God, then you should love. After realizing that you have been forgiven by God, then you should forgive. After the realization that you have been blessed, siksik, liglig, umaapaw mula sa Diyos, maging pagpapala ka rin sa iba. Ito yung mga paalala sa atin ng pagdiriwang ng tunay na pagkabuhay ni Jesus. Napakabuti ng Diyos sa atin. Magpakabuti at maging mabuti na warin tayo para sa ating kapwa. Hamon sa atin ng pagdiriwang na ito, awa, tuwa, at gawa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo.
Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maipadamanawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod ng nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa at pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa at pagpatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, dahil tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay. Siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain, in your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piking ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pasasalamat po sa lahat ng mga deboto ng Divine Mercy sa kanilang naging paghahanda para sa kapistahang ito, ang siyam na araw ng pagdonobena mula pa noong pong Biyernes Santo. At ito ay pinagpatuloy doon po sa kapilya ng Mary the Queen sa UBB. At ngayon ay kasama natin sila naririto sa ating simbahang pamparokya. Ngayon po ay itataas natin ang ating pong mga larawan ng Divine Mercy. Ama naming mapagmahal, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa bawat kaloob mo sa amin, lalong-lalo na ang iyong handog na anak sa aming kaligtasan. Naway ang mga imaheng ito ay patuloy na magpaalala sa amin ng iyong dakilang pagmamahal at banal na awa na ipinapadama sa amin. Naway tulungan mo rin kami na patuloy na magtiwala sa iyong kagandahang loob at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at dakilang awa ng Diyos
Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.